Okay, welcome back to Pangit Ugali Podcast, kung saan pangit ang ugali namin, kaya inaayos namin. And today we are with... Jerome Peter of Citystil Studios and Cinebros Production. So, yan. Ikaw pala si Jerome Peter. Yes, Parang tawag. yes, I am Jerome Peter. Hindi ko lang ginagamit ang second name ko, but I'm Peter Parker, by the way. Okay, so okay na ba yung intro? Ang bilis ng intro ko Ano ba ba? Ano, Ano bang gusto mo malaman? favorite photography style. Street photographer. I'm a street photographer by nature, kumbaga. Magaling mag-picture ng kalsada at saka ng nature. Yes. Mahilig ako mag-stalk kasi. Stalker kasi talaga ako in my past life, kaya ganun. At least past life, hindi sa current life naman. Yes, of course. Okay. Well, before we go on sa mga kalokohang mga topic, let's jump right ahead Okay, sa go. ating mga Reddit post pa rin, just like our previous episode. So now we have a bit of a mixed posts here, kung ano yung mga pag-uusapan natin. So let's start with this. Kaya naman sana, wala lang drive. Hindi naman ako tamad, depressed lang. Kilala ko sarili ko. Dati akong go-getter, hilig rumakit, mahilig mag-ipon. Kaya ko naman sana mag-work or mag-earn ng pera. May nangyari lang kasi sa akin that made me fall into depression. Ilang years ago na. It killed my spirit hanggang ngayon. Empty ako inside. Wala akong gustong gawin. Walang passion. Wala ng dreams. Ang problema ko, kailangan kong kumilos dahil kailangan kong tumulong financially sa family ko. Pero di ko talaga alam anong gagawin ko. Pag nag-a-apply ako ng trabaho, baka di ako matanggap dahil ang hirap i-fake ng enthusiasm. At kung matanggap man ako, nakakahiya naman magtrabaho ng walang gana. Di ko naman alam di ko naman alam ibibusiness ko. Buhay pa ako. Kaya kailangan kumayod. Di ko lang alam ano gagawin ko. What's your take, Mr. Jerome Peter? Well, ano yun? Siguro I feel like from this OP, nawala yung passion niya on things kasi May something na nangyari daw something happened to them. Yung Like, secret natin na hindi natin alam. Maghuhula na lang tayo. Ano kaya? Siguro, hindi ko alam, nawala yung card niya. Siguro. Pero it feels like nawala yung passion niya. I think every one of us goes to this episode. Like, there's parang roller coaster ride. There are ups and downs. And ako rin naman myself, nangyayari siya sa akin. Like, parang there will be times na lahat gusto kong gawin, then there will be times na after work, gusto ko lang mag-chill, gusto ko lang manood. Then, I think you should learn how to accept those times. Kasi not everything will be up, and not everything will be down. Kaya nga diba, yung buhay natin ay parang gulong, minsan nasa taas, minsan nasa baba. So yun yung sa parang take ko for this one, kasi we don't know what really happened. Pero yun nga, baka mabigat to the OP. To the OP, yeah. So ano kaya, baka pero yun nga, siguro para sa akin dito is baka mabigat talaga yung parang dinidibdib niya. We don't know kung ano yun, pero sometimes yun yung nagiging problem. Like, baka nahihiya siyang kausap, i-share sa mga friends, sa mga family, kasi baka for them nakakahiya yung nangyari. Pero you should learn how to ask for help. Asking for help is not giving up. It's asking for help is learning to not give up para sa akin. Pwede yun. Ikaw ba, may ma-add ka ba? Yung sa akin naman dito, actually it's interesting to look at this from my point of view. Weird sabihin Pero like basically kasi the way they wrote it is yung dati naman go-getter siya, nagagawa niya yung mag-racket, ganyan. So there's a sense of confidence talaga. And dito kasi I want to take this back with mga natutunan ko with Dr. K. Naman si Dr. K na kwento ko naman sa inyo, diba? And isa niyang sinasabi is like people are born confident talaga, or at least
people are inherently confident. Yun yung ano doon. Yes. So with this person, 'di ba, parang confident talaga siya, mahilig lumakad, ganyan. Wala siyang rason para maging depressed. So, ang nangyayari dito is hindi naman ayaw naman sabihin na parang tinake niya for granted yung confidence, pero like, you didn't learn, you just got used to it. And ang nangyayari dito is sa sobrang happy niya sa pagiging confident niya, the whatever happened, and then dun siya sabihin na natin ni reality check na parang, okay, not everything is as confident or as easy na lang sabihin natin as it seemed before. And, things change. And maybe they in their adult life na lang sabihin natin na they're not used to living like this, na may ibang bagay na something that would make them depressed, insecure, or whatever. 'Di ba? And because of that, again, wala silang enthusiasm, wala silang drive. Yung sinasabi niya nga pwede naman siya mag-apply ng trabaho, pero ayaw din mag-fake ng enthusiasm niya. Pwede siya magkaroon ng trabaho mismo, pero ayaw naman daw niya na parang makikita na parang wala siyang gana, 'di ba? So, I'm not, ang ano ko dito is, I don't want to say naman na, okay, hindi, fake mo lang yan, yung fake it till you make it. Hindi naman sa ganun. Like, parang you are dismissing yung feelings niya kasi when you do that. Hindi naman sa ganun. Maganda nga yung sa'yo mo na pwede nga seek help para kasi we don't know din kung nakakapag-usap siya about these problems. Kasi isa rin yun sa possible reasons kung bakit hindi niya anong gagawin or hindi na siyang maibuo na drive kasi talagang depressed lang siya. Siguro to add na lang dito is, I'm not sure if the depressed part na sinasabi dito is a clinical kind of depression, pero to give info na lang sa mga tao na, at least as far as I know, clinical depression it goes up and down actually, like what you said. Hindi siya steady the whole time na depressed ka 24/7, 365 days of the year. It usually goes like months, tapos on, tapos off. Biglang hindi ka depressed, tapos babalik siya. Yun yung mahirap nga sa mga tao, diba? There will be like episodes or trigger. Like, alam mo yung parang, uy, okay now, tas biglang, there might be something na might happen to you na, okay, wait lang, babalik na naman siya, I can feel it, parang ganun. Yeah. So in that sense naman, dito sa person na to, like, we are not asking naman na, hindi, wag ka na maging depressed, or maybe it's not na hindi ka talaga depressed. Maybe it is. Maybe, usually, it could happen daw na pag ganyan, dire-diretso ka talaga, it's not just depression. There's a lot of other things na nagsasabay-sabay na mga mental illness sa tao, kaya naging ganun sila. So, in that sense, really, ang answer dito, doon yung tanong niya sa last, hindi man yung tanong, pero sinabi niya sa last, di ko alam ano gagawin ko. Talagang maghanap ng tulong. Yun yung pinaka-priority sa akin ngayon na nakikita dito na pwede magawa. Makapaghanap ng tulong, makapag-usap, just get someone na makakausap mo, ano yung situation mo, and maybe from an outside perspective, kasi yung mahirap dito, ito nga yung mahirap dito sa ngayon na I was hoping talaga with these kinds of posts na madami pa tayong maitutulong, pero even dito, it's very limited kasi we don't know the route. Yeah, the route, yun yung ano pa rin hindi pa rin niya na ilabas lahat ng ano meron doon. So yun yung kailangan natin malaman sana para mas makatulong dito. If we know ano ba yung nangyari sa kanya that made them fall into depression, edi either, okay, baka clinical nga talaga na kailangan niya ng gano'n, ng tulong medically, ng gamot, or kung hindi naman, pwede naman na makakausap na parang, okay, things happen talaga and we can acknowledge them and we know that they are, sad, but regardless of that, we know that we can still move forward even with those emotions, diba? May nais mo ba doon? Well, yung siguro, yung madadagdag ko lang talaga for this OP is seek for help. Hindi yun ikakababa ng self-worth mo. Yeah, yun nga. Just like what I said earlier nga na seeking for help is not giving up. It's the refusing to give up. Yeah. Actually, siguro isa pwede nating ma-implement din dito na baka natatakot sila maghanap ng help kasi like they feel parang like baka giving up. Yeah, baka feeling niya na pag let's say nag-open up siya sa friends niya, baka iba na yung maging tingin niya.
tingin nila sa kanya. Yun Oo. pala, yun I mean, pala. sa akin naman, wala namang masama doon. Kasi like, mag-iiba naman talaga tingin ng mga tao. Like, I feel like tama nga ngayon eh, na everyday you meet someone, you talk with someone, mag-iiba talaga tingin mo sa kanila. Kasi everyone changes every day, diba? Na you are not the same person as you were yesterday. You are not the same person as you were last week. Minsan talaga may mangyayari. Minsan bad trip ka sa isang araw. So, nag-iiba yun. Pero, it's not just because nag-iba yung tingin ng tao sa'yo, di man ibig sabihin ng masama. Like parang, okay, nag-iba tingin ko sa'yo, I know how you are today. I know how you are, you change every day, diba? Like, And, siguro, they'll know how to treat you. yeah. Parang hindi na sila mag-aalangan na Oo. we are walking on like eggshells. Yeah. Oo. Kumbaga. Yun yung mga ano din talaga. So, sa ganito naman, I don't know, feel ko, masaya naman ako dun sa ano dito kasi nga medyo ano eh, sad story lang talaga siya. Yeah, it's a very sad story pero yun nga, for this OP, huwag kang matakot na mag-open up. Maybe that's the key Oo. na para bumalik ulit yung drive niya, 'di ba? Yeah. The mission here is not to get a job or get the thing na magkaka-passion ka. It's to find the source or at least sabi naman niya, kilala naman niya sarili niya, to explore within yourself. Ano ba yung nag-hold back sa sarili mo. And kasi it's I don't want to believe na talagang people are empty inside, wala akong gustong gawin, walang passion, ganyan. Actually, yung ano diyan, halos imposible sabihin na wala kang gustong gawin eh. Ano ba sasabihin na wala akong gustong gawin? Anong ginagawa ng tao? Nakahiga. Hindi siya walang gustong gawin, gusto niya humiga. Gusto niyang nakatunganga lang, yun yung gusto niyang gawin. Hindi yung wala siyang gustong gawin, gusto niyang gawin yung bagay na yun. Yun yung kailangan niya i-admit sa sarili niya na, I want to, ako minsan ganun, pag tinatamad ako, sige higa ako. Sasabihin ko, okay, hindi ako makapagtrabaho ngayon, pero hindi dahil ayoko magtrabaho, dahil mas malaki yung gusto ko na gawin na 'to na magpahinga muna. Parang ano yun, like mong binabalance kung ano yung win-win mo, ano yung pag ginawa ko ba to, mas magiging okay ba ako later? Parang ganun parang ganun. It helps din naman. Parang ako din na it helps din naman sa akin na I know that I want to rest. Kaya ginagawa ko 'yun with purpose na magpapahinga ako. Hindi dahil ide-deny ko yung ayoko gusto gawin 'to, 'di ba? So, in that sense naman, pag i-aamin naman 'yun, okay lang para makatulong pa rin 'yun sa next steps mo, 'di ba? Like parang kasi pag pinipilit mo yung sarili mo, that will, yung doon pumapasok yung burnout kasi, diba? Like parang, kailangan ko kasi ito gawin, kailangan ko ito gawin. Tapos, at the end, ikaw yung magsasuffer nun eh. Kasi Pwede. parang, alam mo yun, mawawala yung drive mo to do that. Tapos, baka maapektuhan na yung other things. Tapos, parang domino effect na siya. Diba? Parang ganun sa akin. True. So, yeah, I think I'm good with this na. Yeah, I'm also good na. Yeah. Okay, let's move on to the next topic. Okay, so next topic naman natin dito, cum laude daw pero walang kwenta. Yes, sa title pa lang, I graduated with a Latin honors pero wala akong kwenta. Ilang months na akong tambay up to this day, wala akong nare-receive na invitation for interview. Sa initial pa lang, sinasabi na agad na overqualified ako for entry-level position na ina-applyan ko. Pero, kung sa mga managerial position naman, underqualified kasi need at least 2 years of experience. WTF? The frustration I am feeling right now is sobra-sobra na. Halos hindi na ako pansinin dito sa bahay namin dahil wala akong ambag. Nahihiya na rin ako sa family ko dahil ako lang nga ang nakagraduate na may Latin sa amin tapos ako patong walang kwenta. Alam niyo ba na kahit pagbantay ng karinderya na malapit sa amin gusto ko ng patusin o kahit maging boy o palengke okay na sa akin. Nahihiya ako pag umuwi si mama galing palengke na binibilang niya sa harap ko kung magkano na lahat naman ng pamilya niya. At yung mga bills pati pamangkin ko at kailangan rin ng pera. Sobrang hirap na hirap. Sobrang hirap maghanap ng trabaho lalo na wala ako sa NCR, nasa province ako.
sorry guys na sa mga makakabasa nito, ayoko rin mag-open sa mga kaibigan ko kasi ayoko na malaman nila na hindi pa rin ako nakakalad sa trabaho. Mr. Jerome Peter. Yes, that's me. Masasabi mo dito. Cum laude ka rin ba? Hindi. Pero I was an academic achiever nung elementary. Yeah. Yeah. The grade school genius. Yes, I was a GB Neutron nun eh. Laki na ulo ko, wala. Kaya malaki ulo ko eh. Anyways. Wala lang hairstyle. Wala lang. Hindi kaya. Anyways, yun nga. Just to like parang short background or history is I was an academic achiever nung elementary, like lagi ako nasa cream section, yung parang top of the top, diba? Tapos pagdating nga lang nung high school is parang nag-relax ako kasi ayaw ko na ma-pressure. I felt the pressure nung bata ako, like one mistake lang iniiyakan ko na. Like ganon yung pressure sa akin na one mistake lang iniiyakan ko na. Parang nung na-realize ko yun sa high school na sabi ko, anong magagawa nun? Nung one mistake na yun, like yun, alam mo yun, like yun nga, nung pagdating nung high school na medyo nag-relax ako, nawala ako sa cream section, then yun nga, nag-iba yung tingin sa akin ng mga friends ko. Okay. Like parang parang hindi ka naman pala matalino. Like parang gano'n yun yung dating. Pero grabe naman sila. Wala. Gano'n yung tingin nila sa akin. So, sorry na po guys. Pero yun nga, ano yun. Pero para sa akin kasi, book smart will only get you as far. Iba pa rin yung street smart. Iba pa rin kung paano ka dumiskarte sa buhay. Like, alam mo lahat nga alam mo nga lahat ng pinag-aralan mo sa school, or alam mo lahat ng curriculum or everything. Pero paano kung hindi mo naman magagamit yun sa labas ng school? So paano yung diskarte mo sa buhay? How will you utilize all the resource you have pag wala na yung napag-aralan mo? Yun yung pinaka-importante. You need to properly utilize every material or every resources that you have outside school. So yun yung parang nagiging pressure rin sa mga students dito sa Philippines, especially sa mga family na bakit cum laude ka, nag-graduate, bakit ganyan lang trabaho mo? Ganito yung hindi ka pa nakakapagtrabaho, hindi ka pa nakakapag, alam mo yun, yung nakakabigay dito sa bahay. Parang alam mo yun, yung you are always stuck on a rock and a hard place. Alam mo yun, parang academic achiever ako, or I graduated cum laude. Kailangan ito yung meron ako. Kailangan ito yung, alam mo yung parang kino-correlate mo. Na hindi naman always or hindi 100% na dapat maging ganun. Na kung ano yung sinabi mo nung bata ka na gusto mong maging trabaho, hindi, most probably hindi yun yung magiging trabaho mo. Kasi every day, every year, parang yung interest mo nag-change. Hindi siya yung parang what you said na dire-diretso siya. Hindi naman dire-diretso talaga yun. Like ako, ngayon I'm a QA tester or QA engineer. Pero me and my friend, yun nga si Moods, which is yung kasama ko sa Sino Still, is may ultimatum kami before na, Paps, kung wala tayong makuha ng trabaho, dito na tayo sa Tim Hortons, maging barista na lang tayo. Like ganun. Like alam mo yun, yung ganun na we are willing to do that. Kasi even though hindi siya pasok sa amin or pasok sa sa graduate namin na course, is it's more of, well, yun yung magagawa natin as of now. At least we can have a starting point. Yeah. If ever na, okay, at least meron tayong starting point na pwede tayo mag-branch out to this field pala. Diba? Yun yung parang nagiging problema na, alam mo yung may talukop yung sa kabayo. Na para straight lang. Focus ka. Pero hindi. Maraming dapat na i-try ka sa buhay mo na pwede ka mag-branch out dito kasi baka magustuhan mo. Like us, diba? We are an IT grad, pero we are trying this creative field. Diba? We started as photographers, then ngayon videographers na kami. So yun, like parang you need to experiment with life. Hindi porket yun yung kung ano yung tinuro sa'yo sa school, hindi porket kung ano yung sinabi sa'yo ng mom mo or dad mo, yun yung dapat sundin mo. Dapat makita mo rin, like see the other side of life. Makapag-explore talaga. Yun yung naging problema. Tapos yung another side of this is, para sa akin, feeling ko is, based nga dun sa story ni OP, is nape-pressure siya. Like, alam mo yun nga, yung sa
sa parents. Yun yung problema rin dito sa Filipino culture natin. Na kailangan, by this age, kailangan meron ka ng nagawa sa buhay. Like, may mapapatunayan ka na. Yun yung problema sa atin sa Philippine culture. Like, yung, anong tawag nun? Kailangan, let's say, 25, kailangan may kotse ka na. Gano'n, parang dinidikta mo na. May set in stone. May goal ka na dapat na parang alam mo yung feeling mo na pag dating mo, let's say, 25, kailangan may kotse na ako, pero wala pa ako nagagawa. Anong gagawin ko ngayon? Anong maipapakita ako sa parents ko, sa family ko? Pero hindi dapat ganun eh. Kasi everyone has their own pace in life. Diba? Yung parang, baka yung iba, sila yung mas unang makakatapos sa finish line. Pero, hindi naman kailangan lahat kayo pantay-pantay. Yeah. Like, ako, I will say, after graduating, hindi ko alam kung anong course yung gusto ko. Like, nagsabi na ako na, hindi alam, pero parang, I already said na, gusto ko maging respiratory therapist, diba? Tapos, nung umuwi ako dito, after graduating dito sa Philippines, is, walang respiratory therapist sa mga gusto kong school, diba? So, pero sinasabi ko na sa mom and dad ko, pa, kahit ano na lang. Alam mo yun, like, dumaan ako sa point na gusto ko maging veterinarian, gusto ko maging pharmacist, gusto kong, actually, umabot pa sa time na gusto kong mag-law. Magaling naman ako mag-memorize eh. Tapos, yun yung parang binigyan ako ng reality check ng sister ko na, wait lang huwag kang magpadaos-daos kasi this decision is a very big decision in your life. Like, pag pinili mo yung course mo ngayon na nagmamadali ka and hindi mo magustuhan, napakalaking, parang pinagkaitang ka ng mundo. Kasi hindi mo gusto eh. But you're doing it kasi yun nandun ka na, na-stuck ka na dun eh. So sabi sa yung pinaka-reality check ng sister ko is, hindi tayo nagmamadali. If you need to take a rest, let's say, para lang, alam mo yun, para lang to gather your thoughts. Bago mag-college. Yes, parang, kasi yun eh, yung sabi sa ng sister ko is, malaking decision yan. Hindi yan basta-basta yung parang, yung parang kumakain ka ng kanin na pag napasok ka, pwede mong iluwa. Hindi siya ganun eh. Kaya, that's why I am very grateful dun sa reality check sa ng sister ko na, okay, hindi tayo mapadali. I think mom and dad will understand naman. So, anong ginawa mo nun? Naghintay ka muna? Yeah. Like, I stopped 1 year after graduating high school. Okay. Na, okay, ano bang gusto ko? Like, I tried. Parang I explored na. So, gusto kong simula elementary, sinasabi ko gusto kong maging doktor. Pero, during nung 1 year na yon, my interest change. More on naglino ako sa computers. So, yun. That's when I kinda, parang decided na sabi ko, mag-IT ako. Alam mo yun, kasi sabi ko, ito yung gusto ko. Like, tanong mo, like, ngayon, nagagawa ko lahat ng gusto ko and medyo, alam mo yun, yung parang, I'm happy with this. So, yun yung dumating doon ako sa point na thank you, ate. Yun yung kasi if my sister would not like parang intervened on my decision, siguro wala ako ngayon dito. Alam mo yun? Gets mo? Ikaw ba may... Biglang wala ka na dito. Like, I mean, hindi ko kayo makikilala. What I mean. Possible. We don't know talaga. So, yun nga. So, ikaw ba, may ma-add ka ba for this one? Well, yeah, before din yung dyan. Yung naano ko lang doon sa sinabi mo is on that aspect of, yung parang wag masyado mag-decide muna before, doing things. And that makes sense naman, yung parang pwede naman gawin yun. Yung ko na lang dyan is minsan talaga gumagawa ng mga bagay na hindi na pag-iisipan masyado. And feel ko naman, on the other side of dun sa sinasabi ng ate mo, it's not too late pa rin. Kunyari, nandito ka na, nag-college ka na, nag-mini ka na ibang course, tapos sa gitna, or even afterwards, may isa mo, ay, hindi ko pala ito gusto. It's not the end of the world. Yun yung ko na lang dun. Hindi siya parang, okay, nagawa mo na yan, wala na diba? Parang, ako naman, I use myself as an example dyan. Ako, nag-college ako, Japanese studies, nag-law ako, graduate ng law, pero hindi ako nagtuloy sa law. Hindi naman lahat yun, I mean, sa ibang tao, sayang yun, diba? Sayang yun, pero nagana pa rin ako ng anong gusto kong magawa. Kasi at the time, puro hindi ko alam kung anong gusto kong gagawin eh. And even though I had so many years na nandun ako within that field, yung ginagawa ko na talaga is parang, try, ano bang mga masaya gawin, anong sa akin.
And maybe there could have been I don't know kung maybe these days mas maganda, pero baka nung panahon na rin yun, baka there could have been a benefit of doing a lot more research na parang, ano bang maganda sa akin? Pero feel ko talaga lang, like, looking back on it, I don't know how much research I could have done to still know na, gusto ko maging crafter, gusto ko mag-cosplay, or gusto ko well, ako to, sa podcast, gusto ko talaga dati pa pero hindi na ako makahanap. Yeah, sorry to inject. Kumbaga, Ikaw lang. ano yun, you'll never know what you like until you try it. Yun yung Or you do pinaka, it. oo, yun yung pinaka mahirap talaga na i-define dun diba? So, it's nice to try. Just to know, like, again, maybe, yung ano dyan kasi is the sunk cost fallacy na pag masyado ka na nandun, ayaw mo na umalis kasi, ayaw ko pala to, pero nandito na ako, diba? Dami na invest, like, diba? yung ano kasi, parang, nasa comfort zone ka na. Oo. Like, kaya nga doon nabuo yung, you'll grow once you're out of your comfort zone. Oo. Kasi, alam mo yun, parang, your life become monotonous when you do things every day na pare-pareho lang. Boring na. Boring. Pero, you'll say na, dito lang ako kasi sanay na ako dito eh. I don't want to try things kasi nakakatakot. Oo. It's always risky or scary at the first. Pero once you tried it, it will be, alam mo yun, parang smooth sailing na siya. Oo, Parang exactly. Tama naman yun. So, yeah. In the sense naman dito kay OP, let's go back to the post. Ang take ko dito, I don't know, I could see the aspect na sinasabi mo about dun sa pressure, ganyan, na nahihiya siya sa family niya. Ang hindi ko alam dito, and I don't know, I would like to get more context again, is if the pressure is coming from within or from external. Kasi lahat ng sinasabi niya dito is all mostly sounds from within, diba? Na parang ano yun. Ito yung nakikita niya. Parang tsaka siguro they think highly of themselves kasi nga they have Latin honor, so parang kailangan magawa ko to kasi I graduated with Latin honors. The most egotistical thing that I would assume here, na hindi ko alam kung, again, maybe just a lack of text na pwede pa niya sabihin. Sabi niya, tambay lang siya, months na daw siyang tambay, tas wala siya nare-receive na invitation for interview. So parang ano yun, naghihintay lang siya na may mag-offer sa kanya ng interview, hindi siya naghahanap. Parang isa pang weird thing yun, diba? Yeah, like parang ano yun, yung naghihintay lang siyang, basically ano yung what I say, yung parang correlation ko dito is parang naghihintay lang siyang subuan. Oo, pero diba? ayaw niyang subuan sarili niya. Ayaw niya maganap man. So, yun yung dating nun. So, if that's one thing dun, parang syempre, mahirap na yun kung doon ka parang magkaano. Oo nga. The other thing pa dito is, sabi niya, okay, tapos pag nagkaroon naman doon siya ng interview, sa initial sinasabi na overqualified siya. Tapos doon naman sa higher positions, di naman siya, kulang siya ng experience kasi wala nga siyang trabaho eh, di ba? So, ano yung nangyayari dito? Doon ba sinasabi sa kanya overqualified? Are they being rejected doon sa job din because they are overqualified? I don't know how. May alam ka ba sa ganung fields na do jobs reject people when they are overqualified ba? Sa akin, hindi ko lang siya makorelate dito. And siguro, it might be baka they are like parang asking if, let's say, nakuha nila yung job offer, diba? Pero parang hindi magtugma yung gustong hindi, siguro yun. Or siguro, hindi magtugma yung gustong ibigay nung company and gusto niya makuha. Alam mo yun, parang siguro doon nasasabing overqualified or something. Or baka naman rin, alam mo yun, yung ang dami niya nilagay na achievements na nangyari sa buhay niya, then yun, para naman sa, let's say, sa company, baka, we don't need this. Parang ganun. Alam mo yun, baka, yun nga, para sa akin, they might be just thinking highly of themselves na kailangan, parang, may Latin honors ako, dapat ito yung makukuha ko. Hindi pwedeng bumaba, alam mo yun, hindi ako pwedeng mag-compromise. Yun. Exactly. Yung ano talaga dito is, there's a real weird thing going on here on ba't hindi siya makahanap ng trabaho. Kasi parang, wala naman ako nakikitang technically naghahadlang sa kanya. Kasi sabi lang niya mahirap. And dahil mahirap, like from their experience, doon na siya nag-lay down ng mga parang shame. Basically, yung shame ng experiences niya. Nahihiya siya sa family niya kasi wala siyang trabaho. Na may ganito pa siyang honors or whatever. And
sabi niya gusto niya kahit magbantayan ng karinderya, 'di ba? Parang, ba't di niya gawin yun? Ano ba bang nag-ho-hold back do'n? Like, okay, sige kung gusto mo gawin yun, 'di gawin para meron ng talagang magawa, 'di ba? Yung sa'kin is the very fact na meron ka ng ginagawa and then you can, apply for whatever pa, 'di ba? Oo, So, yun nga, yun nga. yun yung Kumbaga, dun, eh. siguro lang nahihiya siya. Yeah, Like parang yun it's nga, possible, parang eh. bumabalik lang, parang it's going full circle na willing siya gawin Oo, yung pero pagiging, nahihiya siya. kasi siguro anong tingnin sa kanya ng relatives niya na, Oo. uy, graduate ka ng cum laude pero bakit ka nandyan lang, yun lang yung trabaho mo, parang ganun, baka dun, It's the it's going for full circle, kumbaga. Yeah. Siguro ang dyan is, yun nga, if we go with, hiya, it's actually shame, yun yung dun. And it's actually good, I think, di ko alam kung kanina lang ba to. May napanood akong video kay Dr. K ulit about shame actually. Or at least short, yun, parang YouTube short yun. On like what daw shame is. And kasi may function siya, basically naman, diba, na why do people evolve, like humans, we evolved with shame. So, shame, yun nga, pinapakita niya sa'yo kung ano yung parang self-reflection mo na mali. Diba? And what you want to improve on yourself. And yung maganda kasi nung unang panahon, before the internet and all that, when you feel shame about something, wala kang choice. Kasama mo lahat ng mga nasa community mo, you'll eventually have to speak with them. Diba? Ngayon kasi, dahil sa internet, dahil sa mas madali na mag-isolate, pag you feel shame, pwede ka mag-isolate, pwede ka mag-games na lang, pwede mag-ganyan. Kasi, nag-drown ka na sa sarili mo sa shame na yun. And kayo, pwede ka mag-post sa Reddit, pwede ka mag-vent. Yeah, pero you're like, not able to speak with the people. Kasi yung dito, like, pwede na, tayo natin, kausapin niya yung, kung makausap siya sa mga, sa community niya or whatever, sa family niya, ano ba yung nararamdaman na, ano bang naisip na kung ganito gawin niya, ano bang kailangan niya, ganyan, ganyan. And, it's fine, okay, you still feel the shame, naiiyak ka pa rin. Pero kung sabihin nila, sige, okay lang naman, magtrabaho ka ng karinderya or sige, maghanap ka ng trabaho kahit hindi managerial position, kahit na overqualified ka dito, sige, ito muna gawin mo. Baka mas makatulong sa kanya, malaman niya mismo, straight from the source na kasi, dahil sa kanila, dun siya nahihiya sa kanila, diba? So, if they get to speak with them, edi, mas malalaman niya na, okay, pwede para to, pwede pa to gawin, and hindi kailangan matigil, diba? Yung adventures nila, sabihin na natin ganyan. parang siguro, yun nga, para sa akin, natatakot lang siya, siguro, to go out of their comfort zone. Yun nga, Kasi parang, they are, parang nafe-freeze yung sarili nila, eh. Oo. They don't want to try different things. They don't want to learn another new thing. Oo. Na, uy, parang gusto ko to, That's just what you said, diba? Yung parang, you were, sa college, yung Japanese language, then law, then parang, but now you're a crafter. Parang sobrang layo ng spectrum, diba? Talaga siya. Pero, during that transition from like graduating law, then being a crafter, diba parang hindi mo naman masasabi na, parang gusto kong parang gusto kong maging career ang crafter, pero you just tried. Wala, and now, you really liked it, diba? So, yun. Exactly. Walang nga talaga dun. Wala akong, actually, isa yun sa fun facts din sa akin, na parang, I grew up na wala akong sinasabihin na parang, I want to grow up and become this, ganyan. Wala talaga. Lahat, puro at the present. Ano bang, anong maganda kaya ngayon, anong maganda gawin, ganyan. And then I just figure out and find out, on the spot or whatever, or while I'm doing it, diba? So, yun na lang. May ano pa ba tayo dito? Okay na. I mean, sa akin, wala na ako ma-add. I think that's pretty much it on my end. Okay, sige. Move na tayo sa next topic. Okay, so to our last topic. Ito medyo mas kakaiba sa mga other topics na pinag-usapan natin, eh. Pero nakita ko lang siya as something na pwede pa rin tulungan, and hopefully we can help these people. So the title is Choose a Better Man and Father. So basahin ko na isang Go lang. Gusto ko lang mawala sa dibdib ko to. Sa mga girls dyan, huwag kayo gagaya sa akin. 31F with 2 kids, pero walang kwenta partner. I'm really sad that I have this kind of partner. Ako na nag-work, nagpapakananay at nag-aasikaso ng lahat. Full-time mom na. Full-time working mom pa. Then, yun nakasama ko. Lulong sa bisyo. Online sugal. Then wala pang work. Ako lahat. And he's stealing money from me.
pambisyo at sugal. Ngayon, I locked my credit card and debit cards. Change phone password kasi kinukunan niya ng OTP pang mga cash-in sa mga sugal. Pero nakuha pa na mag-lending apps. Ha. Hayop. Grabe pa mga pako ng anak. I wish to help him but he's really not willing. His family knows his situation, pero wala ding magawa. Ang hirap talaga pag yung tao hindi din tinutulungan sarili, no? Yung family ko walang alam na kahit ano sa sitwasyon niya and wala akong masabihan kahit kanino. Pinagdadasal ko na lang na mawala ako sa sitwasyon na to at mga anak ko. Ayan. Meron ka bang ano agad dyan, Jerome, Peter? Pero talaga, no? But, ba't ko pa sinabi yung aking second name? Pero sa'yo, yun yung gusto mong intro eh. Anyways, siguro, for me, it feels like, yung nandun yung mindset ng asawa niya na bakit pa ako gagalaw kung napoprovide naman yung gusto ko. Nandun eh. Kasi base nga doon, lulong sa bisyo, lulong sa everything. Parang lahat na ng vices na masama. Like, nandun eh. Pero he doesn't want to help himself to be better. Kasi for me, dapat when you will go to, parang build a family, alam mo yung mag-iiba yung priority mo. Pero para sa akin, na-stuck siguro yung mindset nung guy na parang binata pa rin ako. Kaya ko to, ano ba to? Sabi ko, parang kaya ko palang mag-online. Online casino, online na gambling nang walang ginagawa. Thank you, wifey. parang gano'n yung vibe nung guy. So, siguro for me, the next best thing is, I don't know if kaya nga nung OPS, alam mo yung iwanan mo yung asawa mo, parang i-reality check mo nga, yung parang iwanan mo siya, hayaan mo, if kaya mo munang bumalik siguro sa family mo. Yun yung yun eh. Kasi I think that's the average advice na makukuha ng mga pinapost. Kasi yun eh, para lang ma-realize ng asawa niya on what, alam mo yung parang pagiging, ano bang term yun, nakakalimutan ko yung pagiging leecher. Kasi yun eh, nagiging leecher siya sa kanyang asawa and parang lahat inaasa niya na kaya naman niya pala i-provide eh. Bakit pa ako gagalaw? Parang ganun eh. And this is the reason why, alam mo yun, parang hinihintay ko na maging, how do I say this? Maging legal yung divorce. I mean, it's a very touchy subject in divorce kasi nga, there is always religion. Pero sometimes, nandun yun yung silver lining ng mga taong nandito sa specific na to. Kasi parang, sometimes, kasi hindi pa legal ang divorce, and sometimes, nagkakaroon sila ng Stockholm Syndrome. Na, wala akong magagawa, so I'll just stay here. Pero if divorce is legal, parang, yun yung another option nila. Pwede. Diba? Ikaw ba, what's your take on this? Dun sa divorce. Gusto ko na talaga yung magkaroon ng divorce. I mean, it's just, kahit sabihin natin na separation of church and state, diba? Hiwalay talaga dapat ang religion sa state mismo. It's a funny thing that for our Muslim friends here in the Philippines, meron silang Sharia law which allows divorce. So, meron divorce sa Pilipinas pag Muslim ka. Which in a weird way, paano kung every other religion, kahit hindi ka nga Catholic, paano ka na-affect naman dun na hindi ka pwede mag-divorce kung hindi ka naman Catholic, hindi ka naman Christian or anything, diba? Paano kung Buddhist ka? Anything like that, diba? Parang, hindi siya magiging, talaga dapat, affecting factor doon. But siguro, I could understand, siguro connecting with this, na some people, they would say na parang, hindi, wag mag-divorce kasi, you should try to work on the relationship. Sasabihin natin na parang, madami rin naman talagang mga success stories na parang, alam mo, sa amin dati, we wanted to break up so many times, pero we really pushed for it and talagang okay naman, sabihin natin at the end of the day.
naging okay naman, 'di ba? Yung ano dun is swerte sila. They might not have known what they were doing, pero may nagawa silang tama. Yun yung ano din dun. Kasi parang everyone has a different mindset and perspective. Oo. Like parang siguro dun nga sa mga nag-workout, like yung parang nag-away or yung relationship nila naging rocky. And eventually napag-usapan nila siguro let's say yung partner nila realize na oh shit, parang this is something na I want to hold on to. Pero dito kasi parang ayaw nga tulungan nung asawa niya yung sarili niya. Na parang naging reliant na siya na he is living comfortably. Alam mo, yun yung naging problema dito. Talaga dun Like he is living comfortably na, alam mo yun, and babalik na tayo ulit sa mindset na bakit pa ako gagalaw kung, alam mo yun, na napoprovide naman na yung anak ko okay, yung bisyo ko okay, alam mo, I have parang ganun. Wala siyang accountability on things. Wala siyang motivation to do anything else kasi nga masaya naman yung ginagawa niya. I mean, kasi masaya na lang. Pero, yeah, in this sense talaga, like, I want to know din sana, ano pa ba yung parang how they discuss it within the family na parang napag-uusapan ba nila, na pinapakita ba niya na ganito yung nangyari, and like, ano ba, sabi niya, he's really not willing to help, diba? And I'm wondering if that comes from actually speaking with them, ano ba yung nangyari doon. Kasi, siyempre, kung ano naman, wala naman natin pwedeng ipa-rehab na forcefully, diba? I don't know, baka pwede yun. Pero, ang ano dyan is, sila yung kailangan mo ipa-realize ano bang meron. Like, yung dito, hindi ko pa na totally na-absorb lahat ng tinuro dito. Pero, ang nakakatawa kasi dito, may stream si Dr. K, back sa kanya, with another psychiatrist on how to actually, on this topic, on how to get your loved ones to therapy, how to get them to seek help, diba? Kasi isa yun sa mga mahihirap na parang gusto lang ng mga tao lagi na, I can see na may problema tong tao na to, how do I get them to get help, diba? And, ang parang isang magandang sinabi na rin ulit is just calling it as it is. Sometimes you really need manipulation and coercion para mapapunta yung mga tao sa ganun. Like, it might sound bad, okay, minamanipulate kita, pero para mapa-therapy ka, para mapaganyan ka. So parang, yung isa pinaka-basic shit na ginawa nila dito is, ito tinuturo talaga niya na parang, kunwari, birthday, whatever, ano pwedeng regalo? So therapy tayo, parang ganun. Para sa akin, yun yung masaya talaga ako kung magte-therapy tayo for my birthday. Parang, syempre, para na naman, parang, syempre, kung ano talaga yung gusto mo kung sabihin natin na doon sila bibigay talaga, diba? Di doon gawin mo. If it's something like that or any other similar kind of situation na, may gusto silang gawin para sa'yo, na sabihin natin sign of love, ganyan. Sige, therapy tayo para makita lang ano bang meron, diba? Ano bang nangyayari. Kasi, all of this is talagang lulong Addiction talaga yung pinakamalaking problema dito that we can see, and at least for, with what I know, those things naman covered with therapy. Meron naman talaga addiction psychiatry dyan na may tutulong. So, in that sense, sana may magawa doon. Kasi it's really weird na even yung family ng guy, diba? Wala daw sila magawa. I don't know ano ba yung sinusubukan nila kasi the most classic things na naisip ko na lang within the Philippines, diba, is sinasabihan. Which is, it doesn't work. Kaya nga may problema pa rin yung mga tao kasi hindi ko effective yung ganong method, diba? Kasi parang, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi siya kasi again, it's not coming from a place of understanding. Like, okay, naiintindihan ko yung nangyayari sa'yo in a general sense, pero hindi ko papakita sa'yo, hindi natin pag-uusapan yung intindi ko sa'yo. Papakita ko lang yung mga problema na nakikita ko, kaya ianin ko na yan, gawin mo na to, diba? So, in that sense naman, as bad as the guy is here in the story, I don't want to say naman na itong si wife or yung family ng guy that they have done everything that they could in the positive way, na parang baka may pagkukulang pa rin sila. And at least pag ganun, alam natin na may pwede pang gawin kasi I think our running theme with the topics that we talk about naman minsan is if nagawa mo na lahat,
at alam mo na nagawa mo na lahat, edi wala ka nang magagawa. Mm. Which is, kung yun nga talaga, nagawa niya talaga lahat. They spoke with him with, Parang exhausted na lahat ng options. like, compassion talaga lahat. Like, very all the techniques in psychiatry and all that. Nagawa na lahat. Edi that's when it's gonna come to the point na kailangan mo na lang step back. Yeah, diba? parang what I said earlier, parang Yeah. wala mo, like, parang let him be. Yeah. Para ma-realize niya. Yun na lang yung parang pinaka-last dun eh. Kung Oo. wala talagang, I mean, it's sad na kung gano'n naabutan, pero I believe na it still works better in a way kung gawin mo yun with the knowledge that you did everything that you could. Diba? Yung parang wala kang masyadong regrets. Kasi the regret will come dyan is, kunyari, hindi ka nag-post, walang ganyan, at the first sign of problem, iniwanan mo na agad, umalis ka na agad, tapos parang, ay sayang, hindi ko pa na nagawa to, ay hindi ko nagawa to, diba? So, instead of that, you do everything you could, exhaust all of your options, at least the things that you're willing to do. Isa rin yung na napag-usapan ko sa isa nating friend, na may sinasabi siya na parang, nawawala, hindi daw gumagana yung mga relationships niya, even though nagawa niya lahat na kaya niya gawin, sabi niya, even though I did all that I can do, ganyan, sabi ko, nagawa mo na lahat na pwede mong gawin. Sabi ko, eto nagawa mo ganyan. Sabi niya, hindi naman ako willing gawin to kasi mawawala ko yung iba kong friends para lang makuha tong partner ko. Sabi ko, okay, so you didn't do everything that you can do. You did everything that you were willing to do. Para ma-admit mo naman yun, diba? Ito lang yung pwede mong gawin. Ito lang yung gusto mong gawin. And hindi mo rin naman idadamay or at least hindi mo naman isisisi dun sa partner mo or whatever na dahil sa'yo, naghiwalay tayo, diba? Like, okay, meron din naman ako mga bagay sa sarili ko na ayaw kong gawin. And because of these things, di talaga tayo nagmamatch. Baka di talaga tayo magmamatch. Or baka meron din talagang ma-work pa. Kasi the biggest question dito talaga is, why is she still with him, diba? Like, siguro sabihin natin regardless of a marriage. Kasi kung sabihin na natin the most basic shit is, kasi kasal sila, like, very traditional mindset. Pero, let's take that out of the equation. Ano ba kaya meron pa rin dito? And I don't know the answer. Though the most that I can think of is there is a reason bakit pinagpupursigin pa rin nung babae yung asawa niya. May gusto pa rin talaga may nakikita siya na potential, diba? Na pwede na magawa. May naisip ka pa rin? Siguro sa akin, maybe the reason why or one thing na pumipigil sa girl na humiwalay is might be paano yung mga anak ko. Pwede rin yun yung isa kong naisip dyan, like baka yun yung inisip niya, paano yung mga anak ko, anong mangyari sa kanila pag lumaki sila without a father, parang ganun, diba? Usually yun yung mga nasasabi here sa Philippines. Alam mo yun, parang paano yung mga anak ko pag wala silang tatay, so alam mo yun, parang I'll endure this for them. Parang gano'n, gets mo? Pwede naman yun. And in that sense naman, it's a weird question na lang siguro to think about na parang, ano bang mas maganda? Lumaki ka ng may bad father or walang father? Kasi parang, ano ba yung evil, the lesser of two evils in that sense eh. Pero that sense din, kung humiwalay nga dyan, like, you could still have the third option, which is get a different partner na mga mas maayos na tao na, alam mo, mga crazy sick TV dyan na pwedeng, magmahal ng mga nanay, diba? Pwedeng magkaroon ng tatay na maayos pa rin. Like, not necessarily blood related. Yeah. Pero, mas makakapag pa rin, mas makakapagbigay ng pagmamahal sa pamilya. Ito, I don't know. This, pumasok lang sa isip ko. Let's say nga, kasal sila, diba? Would you say living in with a partner prior to marriage is parang maganda siyang gawin? Like, parang at least malalaman mo if, alam mo yun, parang at least malalaman mo na yung living conditions with this specific partner. Alam mo yun, parang, parang free trial. Yeah. Pwede naman yun. That's like, with marriage and diba? So, parang, I believe that is the right way naman talaga to go about it. Kasi, going into marriage without doing any of that, talagang very volatile, especially here in the Philippines na walang divorce. So parang you're taking all of this talaga agad without really knowing kung babagay ba kayo dito. And even though naman actually na kahit nga na mag-live-in kayo, whatever,
you don't know how living in feels like for the first year versus the next year versus like in 5 years versus in 10 years, diba? Hindi mo malalaman kung parang, porket maganda yung first year experience niyo, in 10 years, okay Dire-diretso pa na rin, siya. diba? It's like, it's just, again, it's just a preview. It's really, I feel like, another important thing din talaga dito is, yung nga makapag-usap kayo, ano ba yung mga gusto niyo magawa dito sa relationship, Like diba? parang, siguro at least para you could further know each other kasi. Yeah. Kasi baka dito, para sa akin naman, feeling ko like, the father before marriage or siguro what we call the ligaw phase here in the Philippines, baka the father is always having the best foot forward. Alam mo yung pinapakita niya lahat ng gustong makita nung girl kasi may hinahabol siya Pwede. na answer. So, that might be it. Kaya I mean, I don't know to you, pero ako, I don't really naniniwala sa ligaw phase. Alam mo yun kasi parang, kaya ako manliligaw kasi gusto ko ito. So, I'll have my best foot forward kasi, alam mo yun, parang may gusto kong makuha sa'yo eh. So, hindi ko ipapakita sa'yo yung alam kong ayaw mong makita. In-filter out ko siya. Alam mo yun? Kaya minsan, Sino pala yun? I heard na yung yung, if you know Mr. Speaks, parang before, sobrang tagal na nung video na yun. Parang, he is a Filipino na motivational speaker or something. Okay. Parang, sabi niya, alam mo, hindi ako naniniwala sa legal face. Like, if you like the guy, then he likes you. Kayo na. Para at least makita mo na lahat yung makikita mo na lahat yung baho niya or his true colors. At least, you would not suffer, or parang, kung pinapahaba mo daw kasi legal face, it's, parang ini-injure mo lang or parang pinoprolong mo lang yung ayaw mong makita. Alam mo yan, parang... Okay, I see that. And that's in the sense nga na you're putting your best foot forward lang muna. It's actually kind of weird. Parang artificial type of person na yung na-encounter mo doon pag sa legal phase, diba? So, in that sense, like, siguro kasi ako hindi rin naman marunong mangligaw, parang kahit sa partner ko, like, okay, kami na pala, parang ganun na yung dating eh. Pero, what I think would be a nice way to do is, okay, may legal phase pa rin, pero we can redefine ligaw. Parang feeling ko maganda yun na, okay, redefine ligaw. It's literally the getting to know each other portion. Not put your best foot forward, getting to know each other. Kasi para hindi rin kayo maging plastic. Hindi kayo plastic, pero at the same time, hindi kayo committed talaga agad sa isa't isa, diba? Parang yun nga, dating na parang, okay, ano bang meron sa'yo? Ano bang, like parang, yun nga, like a legal phase without, parang, for the guy putting his best foot forward. Parang, if it happens, it happens. Parang ganun, diba? Parang, uy, tayo na pala. Parang ganun yung feeling. Pero, I mean, pwede rin eh. Sabi ko, it's like, even with the purpose, na parang, like, kasi, ang isip ko kasi for like legal phases, parang, what are your opinions? So, dating tayo, ganyan. So, ano mang gusto mo? Gusto mo ba magkapamilya, ganyan? Mga ganun na parang, kasi ako, gusto ko magkaroon ng family, gusto ko magkaroon ng 3 anak, ganyan. Ikaw, sige, sa'yo, isang anak, okay, can we settle on 2? Parang mga ganun, parang, is it something na gusto mo or baka yung na-meet mo parang person na ka-date mo, naliligaw mo, diba? Parang, sa'yo pala, ayaw mo talaga magkaroon ng, mga anak. Just parang diba? you are putting things out there for them to weigh. Para malaman mo talaga. Gusto ko ba talaga i-pursue to or no? Kasi ito yung point of view niya. Yeah. So, alam mo yun, parang baka along the line, magbago. Yeah. Magbabago na naman talaga yun. Yun yung maganda dyan is, alam mo naman na flexible yung mga yun. It's just that may mga ibang tao na meron silang mga deal or no deal talaga, diba? Yung mga tao dun. Mga non-negotiable. Ayun, non-negotiable, diba? So parang may mga non-negotiable ka. If you find that out early on, edi okay. I can filter that out. No bad blood. Na parang, basta hindi ko na talaga to gusto. Ayoko pala sa certain kind of religion. Well, okay, sige. Hindi na talaga tayo mag-match dyan. At least hindi na tayo maghihirap na parang, sige, hindi, okay lang yung religion mo. Tapos, sige, magmamahal tayo. Tapos, later on, hindi ba na kaya talaga. Compatible. So, it's not, it's something that you'll avoid further on. If eventually doon na rin naman yung magiging breaking point ng relationship, diba? Yeah. May naisip ka pa ba dyan? O ako, okay na ako I think, ako na okay na rin. Okay, so I think we're good here. It's the last topic na rin naman, diba? So, before we end, meron ka ba gusto i-plug? Just be plugging our page, Cinesdale Studios and Cinebros Production.
Doon namin siguro mostly ilalagay yung short films and other things. So, yeah, Okay. that's pretty much it. And also podcast pala. Yeah, magkaka-podcast and soon enough. Again, ito lang yung experiment nila para Yes. para makita kung paano. Yes, We are the lab rats of Cinebros. So, scientist pala kami. scientist, scientists na yan. Yan, sineskwela na to next time. Pero ayun, so yeah, we are Pangit Ugali podcast, kung saan Pangit Ugali namin, kaya inaayos namin. So, thank you guys for watching and see you guys next time.